Panginoon, yung kung pinakamalakas, talagang malakas na palakpak. Samahan po natin ang pinakamalakas, talagang malakas na mapapala na araw na ngayon. Ano? So, sige po. Medyo mabawas-bawasan natin yung palakpak at sigaw. Amen? Para tayo makikisarela to observe Quaresma. Mga kapatid, magandang hapon po sa inyong lahat. Pwede niyo po batiin ng katabi. Sabihin sa kanya, advance talaga kayo. Nagsasabihin ko pa lang sa inyo, batiin niyo, kayo na bumati. Kayo na rin dito. Mga kapatid, magandang hapon po sa inyong lahat. Sabihin ko sa inyo po sa inyong katabi, makikinig po tayo. Open your Bible with me, Matthew chapter 4, supposed to be ito po yung verse 1 to 11. Kunin natin yung verse 4. And it says like this, bago sabihin sarili natin, sabi ko sa New International Version, Matthew chapter 4, verse 4. It is written, man shall not live by bread alone, but by every word that proceeds from the mouth of God. At sabihin sarili natin, sabayan po ninyo akong lahat. Sabay-sabay natin sabihin, ngunit, sumagot si Jesus, nasusulat, hindi lamang sa tinapay nabubuhay ang tao, kundi sa bawat salitang namumutawi sa bibig ng Diyos. Mga minamahal na kapatid, katotohanan sinasabi ko sa inyo, hindi walang halong biro. Ito pong mabuting balitang ating tinunghayan, ang isa pong magpapala sa ating buhay spiritual. Amen. At sa oras nito, brothers and sisters, tayo po ay patuloy na umawit sa Panginoon sapagkat in the name of Jesus, nandiyan na we have the victory. Okay? Palakpak. Yan. Sige po. Teka mo na. Kasi isa mapunta sa Baclaran eh. Tapos isa dito sa Guadalupe. Sabay-sabay tayo. 1, 2, 3, please. Pero makikinig ka, pangako, ang kanyang sagot. So brothers and sisters, kung meron po kayong matabing Bible, notebook at ballpen, pakilabas po. Gamitin natin. At sa oras na ito, brothers and sisters, handa na po akong mag-aral. Ang tanong ko po sa inyo, handa na po ba kayong makinig? Sabi mo sa katabi, paalala lang,
Ang tao hindi nakikinig ng salita ng Diyos ay lalong pumapangit. Our message at this afternoon was entitled, tingin po kayo sa magandang lalaki ng taunti. Our message was entitled, The Truth About Temptations. Pwede niyo pong sabihin natin sa bahay, taas ang dalawang kamay, The Truth About Temptations. So tingnan natin sa liwanag ng salita ng Diyos, yung ilang katotohanan patungkol dito po sa sinasabing tukso. Ang katotohanan tungkol sa tukso. So tingnan natin ano nga ba yung katotohanan. Sabihin mo sa iyong katabi, para malaman mo, makikinig tayo. Sabihin mo sa kanyang gets. Sabi pagkapatuloy, brothers and sisters, in the Gospel according to St. Matthew, yung ating pong tinungayan, no? Yan po yung verse 1 to 11, we see that Jesus was tempted in the wilderness before beginning his ministry. So dito po yung maliwanag. Sa Ebanghelyo ating tinuran o tinungayan, brothers and sisters, no? Nakita natin o makikita natin na si Jesus, no? Na tinukso si Jesus sa ilang bago siya nagsimula ng tinatawag natin, brothers and sisters, pampubliko ministeryo. Pagkasabi natin yung public ministry. So yan po yung sa English, brothers and sisters. Now, kung ating titignan, kumbaga ito po yung naging training niya. Are you listening? Sa Diyos, bago tayo makaranas ng promotion, marami tayong nakaranas ng training. Isa na dyan yung tukso. Sabihin mo sa katabi mo, isa na yung tukso. Kaya yung tukso, huwag yung kinakantahan. O tukso, layuan mo ako, hindi po totoo yun. Ang tukso hindi kinakantahan, hindi binibigay, pinapalayas. Pag sa demonyo, huwag mo na siyang hindi. Sabihin mo, layas. Layas. Hawak mo yung katabi mo, baka mamaya. Hindi ko siya. Amen? So, brothers and sisters, this passage teaches us powerful truths about temptation. Sa madaling sabi, itong talata, brothers and sisters, ay nagtuturo sa atin ng makapangyarihang mga katotohanan tungkol sa tukso. Now, brother, ano po ba yung mga yan? Truths about temptations. Sabi natin, mga